Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan at ating mga kapatid na kayo po ay diyan nakikinig po sa programa ni Dr. Ray, Dr. Marlem sa mga oras na ito. Nawang Diyos po ay pagpalain po kay mga kabayan at mga kapatid sa mga oras na ito. At tayo po ay mayroon po tayong 30 minutes nating mga pag-aralan ngayon tungkol po sa ating nagkaiba't iba pong mga problema na ito po ay minsan nag-iisip po tayo na wala ng solusyon. Pero kabayan at kapatid, ang ating programa po ay may problema, may solusyon. Itanong kay Dr. Marlem. Ang good news po sa inyo at sa akin, sa araw na ito po ay tayo ay buhay pa. At may mga tao po na nailibing na kanina. Pero hindi ka po nakasama. At hindi rin ako nakasama. Kaya mga kabayan, mga kapatid at mga kaibigan, napakabait po ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo magpasimula, ating basahin po dito ang ating sentrong pag-aaral sa gabing ito. Ang sabi po ng John 14, 1, 2 and 3, ito po napagandang balita po sa 1:14 na ang inyong Diyos at aking Diyos ngayon ay nasa langit. At hinahanda nyo ng ating Panginoon ang iyo tirahan at akin. At pagkatapos yan, babalik po siya. Kukunin ka at kukunin ako. At dadalhin po tayo sa langit. Basahin po natin. Sabi dito po ng John 14, 1, 2 and 3. Na ang Biblia po ay palaging nagpaalala sa inyo at sa akin na ikaw po ay talagang hinahandaan ng Diyos. Ito po ang sinabi po ng 14, no? Huwag magabag ang inyong puso, sumampalataya kay sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi ngayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y naroon upang ihanda ko ang iyong ang tirahan para sa iyo. Ang magandang balita, no? Hinahanda ng Diyos ngayon, kabayan at kapatid, ang lugar na iyo tirahan at aking tirahan. Sa kanyang pagbalik po, kukunin ka niya at kukunin ako. Tayo po ay manalangin. Amang banal na Sakarya ng langit, maraming salamat Panginoon na kami po inyong binantayan sa buong linggong ito at niligtas mo po kami sa mga disgrasya, mga biglang kamatayan at ibang mga pangyayari pa. Salamat Panginoon, ikaw aming kasama hanggang ngayon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kabayan at mga kaibigan, sa ating mga Bicolano, maray na banggi po sa inyong lahat yan. Nakikinig po sa programa ni Dr. M. At ang ating mga Bisaya usab, mayong gabi sa inyong tanan diha mga kaigsonan. Ngayon ang Diyos sa kanunay magabantay ug magauban kaninyo. O ang atong Facebook ngayon, naka-live po tayo sa buong mundo po. Lahat nating mga friends, lahat po nating mga viewers po sa Sagitsit po, FB, kagabi po sa live stream po natin ay more than 1,700 viewers po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, no? Ngayon din dito po may viewers po tayo sa ating FB po kay Domingo Montevero, sir. Magandang gabi po sa inyo. Nawa po kay pagpalain ng Diyos at kayo po ay bantayan palagi sa inyong mga gawain, no? Pabatiin po natin ang ating mga kaibigan po. Kanina po may bisita po tayo sa ating opisina na ito sila po kanina ang nakaabot po sa atin, no? Babatiin mo natin ito sila po, GC Altavano, Ruben Apodaca, at kay Romel Novino, Albert
Liduna o Ludana at kay Saldi Artiaga, no? Magandang gabi po sa inyo. Nawa po ang Diyos po kayo ay bantayan at pagalingin po kayo sa inyong mga sakit at mga problema. Alam natin kapatid na wala po tayong magagawa kung wala talaga ang ating Panginoong Hesukristo, no? Ito naman po yung ating pong extension office po doon po sa Dunsol, kala ni Mami, no? Rus Gomez. Ito pala ay nasa Quirino Street, Boruran. Mali po yung aking ano, no? Pero Quirino Street, Porok 2, Boruran po, Dunsol. Ayan, magandang gabi po dyan, Mami, at nawa po kayo, pagpalain po kayo ng Diyos. At yan din sa kanilang anak po sa may-ari po ng water refilling station, Mr. and Mrs. Ariel Gomez po. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ay nandiyan nagpinig din sa oras na ito po sa atin. At itong ating kaibigan na kanina tumawag sa atin, magandang gabi din diyan kay Lilibeth. Lilibeth Fernandez. Ato sa Purok 3 po. Yan. Purok 3 Kenny Village, dyan po sa Maruraw. Yan, Ginabatan, Albay. Ayan, good evening po sa iyo, Vet, no? At ito po yung future din natin na magiging stakes po diyan, no? Sa lugar na yan. At sa iba po nating mga kaibigan nakikinig din ngayon sa kapaligiran po ng Bicol Region, no? Sa Region 5 po, Kamsur, Norte, kayo po ay binabati ni Doktor ng maray na banggi po sa inyo o magandang gabi po sa inyong lahat, no? Diyan din sa area po ng Claveria o diyan po sa Claveria po, daghantang mga igsoon nga namati sa atong programa. Taga San Pascual, mayong gabi sa inyong tanan diha, no? Happy Bisper sa lahat ng ating mga Sabbath keepers, no? Ating mga kapatiran na mga Seventh-day Adventist, no? Happy Bisper po sa inyo. At diyan sa San Pascual, diyan po pong Kainganyo, diyan po sa Buyo, Piña Francia, tawid po tayo po doon sa Aroroy, proper Masbate City, may nakinig Mubo, at diyan po sa Balino. Mayong gabi sa inyong tanan diha, no? Diosab sa Tikaw Island, dagantang namati diya kay Pastor Peter Rosales, kanila ni Pastor Baron diyan sa Barangay Luna at uban pa natong mga igsoon diha, no? Kanila ni Katanduanis family, mayong gabi sa inyo diha diyon. Ang Ginoo magauban sa inyo sa kanunay, no? Mga kaibigan at mga kapatid, sa mga oras na ito po, si Doktor po ay malaki ang pagpasalamat ko sa Diyos, no? Na ang ating mga ginagawa sa araw-araw po, ang Diyos po ay ating kasama, no? Mindanao po, magandang gabi pala po sa inyo diyan, no? Diyan Tacorong, diyan po sa Inatuan Surigao del Sur, Pastor Ranis, Pastor Ramla at iba pa natin mga kaibigan. Dito po tayo, balik po tayo sentro sa sinasabi ko po sa inyo, no? Na good evening pala dito, no? Angelo Sinining, no? Pasensya na, hindi mo kami naimbitahan ng iyo pong kasal. Okay lang, no? Belated naman. Happy marriage, and I hope na masaya po ang buhay ng may asawa na. Di ba? Gilo, no? Kaya kayong lahat po ay aking pinasalamatan din. Balik po tayo ngayon sa ating mga pag-aaral. Focus po muna tayo po sa ating spiritual po na pamumuhay, no? Na minsan po, ang tao po ay nabisi po tayo lahat po sa ating mga gawain po na pisikal. Nakalimutan po natin ang Diyos. Na pag nakalimutan ng taong Diyos, mga kapatid, ito ang sabi pa ng Biblia po, ang lahat ng mga bagay sa lupa po ay paaman lang po yun. We are only an steward, tigbalantay, katiwala. Na pag mamatay po tayo, hindi po natin maidala po yung magandang bahay, sasakyan at ano pa. Pero napakabuti ng inyong Diyos at aking Diyos na sa mga panahong ito po, ang iyong Diyos na sa langit at ang aking sa langit, naghanda po ng tirahan ayon po sa John 14, 1, 2, and 3. Ang ating maitanong, paano po tayo makarating sa langit, mga kabayan at mga kapatid? Which is po, we are living temporary in this earth. This earth is
not our citizenship, but our citizenship is in heaven with Jesus Christ, our personal Savior, na yan po ang ating maikasama magpakailanman. Pero mga kapatid, minsan nga ang katanungan, bakit hindi po natin maipuri ang Diyos sa kabisi ba? Ang sabi po ng Biblia po, 6 na araw lang po ang ating gagawin. Para po ang ipang-7 araw po, ibigay din natin sa ating Panginoong Hesus ang araw na yaon. Ngayon, kung ang belief mo ay the 7th day is the Sabbath day, well, that's good. That is your belief. And if your belief is Sabbath or Sunday is the 7th day, well, no problem. Yun ang belief mo. But if we study the Bible, and the Bible is open for everybody, ang kaligtasan po, wala pong pinag-usapan kung anong araw, walang pinag-usapan po kung anong pangalan ng simbahan, pero ang sinabi po ng John 5:39, anong sinabi po ng Biblia, para ang lahat ng mga anak ng Diyos po ay makapunta sa langit. Juan 5:39, ang sabi po dito sa 39, na sinabi po ng Biblia po, sinaliksik niyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip nyo na sa mga gayon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dito po sa Biblia pala, no? Good evening dyan pala kay Joseph Tiliwek. Ito po ay nanood din sa atin, Joseph, no? So mga kabayan, ito po, wala po tayong question. Sa mga taong nandiyan ngayon, ang ating katanungan, makarating ba tayo sa langit sa pagbalik ng Panginoon, no? Ito po may nagtext sa atin. Sabi dito, good evening po, Doc. Kami po ay nanonood o nakikinig ngayon sa iyo programa. Nawa po pala yung kinang Diyos, no? Thank you very much. Ito naman po, Doc Marlem, no? Set out naman po sa lahat taga-Pilar, Sorsogon. Lahat taga-Pilar, nawa po ang Diyos ay pagpalain po kayo. Lalo na po yung lahat natin mga Kristiyanong nagkinig po sa programa ni Dr. Marlem. Ang challenge ko lang, sa bawat isang anak ng Diyos na sa pagbalik ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa bagong langit at lupa, mga kabayan. Ngayon, ang ating tanong, kumusta po ang ating panampalataya? Na minsan po nga sinabi ko nga wala tayong panahon sa Diyos. Alam ba niyo mga kapatid, kung sa panahon ngayon nandiyan kayo sa kahirapan po, kung sa panahon ngayon nasa maganda na pa po ang inyong buhay, ang lahat po yon, sasabihin ko kayo, pag mamatay ka po, wala pong saysay ang mga bagay nandiyan sa inyo na hawakan ngayon. May magandang balita po sa inyo, kabayan at kapatid, sa mga oras nito. Kung langit man ang ating target sa ating buhay, balansiyan natin po. Mayroon po tayong physical aspect na develop natin every day. Mayroon din tayong spiritual. Na yung ating spiritual, mga kabayan at mga kapatid, hindi po yun mawawala. Pag mawala po yung ating spiritual, nakalimot na po tayo sa panalangin, sa pagtulog, nakalimot tayo sa panalangin, sa pagkain, parang mga baboy na lang po tayo, di ba? Kain ng kain. At lalong higit sa lahat po, may nakalimutan po tayo dito po, from John, Juan, balik po tayo ng Mateo, na sinabi po sa 33 ng Mateo, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you. Diyan na po tayo, nauna na po natin. Meron pang isang kulang. Marami mga Kristiyano hanggang ngayon po hirap ang buhay. Bakit mga kapatid? Ang sabi po ng Malakias 3:9, it start tayo 8, 9, and 10, na ikaw naghihirap kahit po ang iyong trabaho po wala nang pahinga, overtime, may nakalimutan pala tayo. Isa, na iyan po ay mahalaga po sa mga anak ng Diyos, kabayan at kapatid. Ano po yan, Doc Marlem? Basahin natin, no? Parang ating mapakinggan at ating malalaman.
kung saan po kayo nagkulang at isang biktima din si doktor nito na hindi ko ito ginawa nung mga time na yan. Pero kabayan at kapatid, challenge lang po sa mga anak ng Diyos sa gabing ito po. Ang sabi po ng Malakay 3, start po tayo ng 8. Sinabi po dito na kapag nakaw ba ang tao ng Diyos, kapag nakaw ba? Mayroon pong dugtong. Sabi dito, gayon may ninakawan niyo ako. Ninakawan niyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninakawan? Ito po, no? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Mga kabayan, nakalimutan natin minsan, no? Meron po isang tao po akong nakausap. Yumaman na po siya. Maraming sasakyan. Andiyan na po may pera. Pero nakalimutan niya ang Diyos na nang siya ay nagkaroon ng pera na marami. Wala nang offering. Wala nang tithe. Mga kabayan, dumating yung panahon na ang Diyos ang kaniyang nagiging ninakawan. Paaman lang po yun eh. Back to zero po siya, nagkasakit, hanggang namatay ang kanyang asawa. Nagkasakit ang anak, nabinta ang mga lupa, at doon po siya nakarealize na ang kanyang nakalaban pala, hindi tao kung hindi ang Panginoong Hesukristo. At idiretso po sa 9. Sinabi sa 9 po, 8 yun kanina, kayo'y sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninakawan nyo ako ng inyong buong bansa. Verse 10, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ka ng pagkain sa aking bahay. At gayoy, subukan nyo ako ngayon. Ang Panginoon ang nagsabi, at tingnan nyo, buksan ko ang pinto o pupunuin. Grabe, no? Lahat po yan. Subukan natin, pupunuin pala eh, ang lahat ng ating mga pangailangan. Mga kabayan, wala po itong sinasabi po dito kung ano kang klaseng pangalan ng simbahan. Pero ang sinasabi ng Diyos, ang lahat mga anak niya, kailangan po tayong magbibigay po sa ating Panginoong Hesus at ibalik po natin yung 10% na yan at yung handog na yan. Bakit mga kapatid? Yan ang response po natin sa John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kumusta kapatid? Marami ditong hirap ang buhay. Alam nyo yung mga kaibigan ko pong nakilalang iba, grabe po. Overtime, pero hirap pa rin ang buhay. At ako po ay nakaranas ng ganyan din bilang inyong kapatid. Na ang aking katuwiran, manggagawa naman ako, bakit magbigay pa ako? Pero sa katunayan, ang karanasan ko po na yan ay maalala ko palagi na pag Diyos na po ang iyo kaaway, Diyos na po ang aking kaaway, mga kabayan at mga kapatid, mawawala po yung lahat sa atin. Pahiram lang po yun. Yung aking kaibigan po, sabi niya, 10 years po naging milyonaryo po siya. Ang negosyo po niya ay gulay. Pero dumating yung panahon, nag-iisip na po siya. Ang laki-laki po ng tithe and offering. At ang asawa nag-iisip din na ganon. Dumating yung panahon po, hindi nagbigay at bumalik din sa zero mga kapatid. Gusto ba niyong bumalik? Gusto ko bang bumalik mga kapatid? Kabayan, challenge po sa mga anak ng Diyos. Na ang ating tagumpay sa buhay, God is our partner. Sa programa ni Dr. Marlem dito po,
Kung wala ang Panginoong Hesus po sa akin, mga ginagawa, nasaan na kaya ko? Mga kabayan, ang daming mga imbitasyon sa akin. Iba't ibang mga opportunity. Pero yung lahat po, hindi ko naman pinagsabihan na hindi pwede. May mag-imbita sa akin po. Pero isa lang po ang sinasabi ko, ipanalangin natin sa Diyos. Kung kaloob ng Diyos ang mangyari, tayo ay magsama-sama. When I was a guest speaker in Concepcion, diyan po, Marikina. After po ako nagsalita po, inoperan po ako. Sabi niya, ganito yan, doktor. Magsama na po tayo. Mga kabayan, magandang opportunity. Pero ang sabi ko, ipanalangin natin sa Diyos. Pagkaloob ng Diyos, bukas po ay tayo magsama na. Isang abogado po. Doon din sa ano po, Occidental Mindoro, mga kabayan, inoperan din ako. Dr. Marlem, kukunin na kita na kasama. Yang lahat po hindi po ako tumatanggi. Pero sabi ko, ipanalangin natin sa Diyos. Kung kaloob man ng Diyos, mga kapatid, kasama tayo. Pero balik po tayo dito sa offering at tithe. 60% ng Kristiyano, mga kapatid, na naghihirap ngayon, or 100% na. Nagugulat ka sa katagal mong maging Kristiyano, bakit hirap ka pa ngayon? Isa po pala na problema mo, hindi ka po tapat sa Diyos sa offering o tithe, mga kabayan. Sa kaibigan ko po nag-preach po dyan sa San Francisco Agusan del Sur, ang sabi niya, pag wala kang itanim at nag-harvest ka, magnanakaw ka, kapatid. Tama. Pag wala kang ibalik sa Diyos na offering or tithe, magnanakaw ka, sabi ng Malakay 3:8-9 at 10. Pero sabi ng Panginoon, subukan mo. Bakit hindi natin subukan, kabayan at kapatid? Subukan mo ako at pupunuin ko ang iyong tambuanan at ang lahat mo na pangailangan natin ibibigay ng Diyos. Bakit, mga kapatid? God is the creator. God is the provider. God is the owner. Even your life and my life is borrowed from God. Ay, mga kapatid, ingat-ingatan po natin. Alam nyo, may pumunta sa akin kanina. Diyan po ito sa Kamaligno. If I'm not mistaken po, no, nakikinig ka po ngayon. 39 years old po, may problema na. Rico Bernardes, good evening po. You're watching my program tonight. And other friends throughout the world. Greet natin po Risa Ranilio from Canada, Toronto, Thailand, Edsa Ranilio, at iba pa nating mga kaibigan po na nagkinig po. Challenge lang po ni Dr. Marlem. Bilang mga anak po tayo ng Diyos, hindi po tayo anak ng dyablo. At ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, walang sinasabi anong pangalan po ng iyong simbahan. Walang sinasabi po kung kayo po saan nakatira. Pero ang sinasabi ng Diyos, lahat ng manampalataya kay Kristo Jesus, na galing na po kayo sa mga kahirapan, anuman po ang inyong gustong kukunin, angkinin po natin, ang lahat po yan mawawala po pagdating sa katapusan na sinabi din ng Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Ang maganda po, pag mamatay ka, mga kabayan at mga kapatid, preparado ka, masunurin ka sa Diyos sa Malakay, masunurin ka sa Matthew 6:33, naghanda na ang iyong Diyos ngayon sa langit sa John 14:6, at gusto mo pa talagang malawak ang kaalaman, 1:5:39, saliksikin mo ang banal na kasulatan. At kung iyong mabasa ang Biblia, sino ba ang sundin mo? Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo lamang, kabayan at kapatid.
Good evening po, Doc, no? Shout out po kami dyan sa Abukay. Pilar, oh. Gabi-gabi po ka nakikinig po. Thank you very much. Good evening sa inyong lahat dyan taga Abukay. Evening po, Doc. Great po dito sa Bilyar mo sa mga nakikinig din kami. Oh, kabayan. Kaya lahat po nakikinig sa aking programa. Isa lang po ang ating Diyos. Isa lang po ang ating puntahan. Yun lang po ang langit. Na kung magkamali ka man, magkamali man ako, kapatid, hindi po tayo makapunta sa langit. Kung hindi po, ang ating mapuntahan, impyerno. Kaya, kabayan at kapatid, ato po, si Dr. Marlem ang magsasabi po sa inyo. Wala pong taong tatanungin mo na pupunta po siya ng impyerno. Ang gusto po niyang langit, ang katanungan lang, paano po tayo pumunta sa langit? Sa gabing ito po, isa po ang sinabi ng Diyos sa inyo sa akin. Diyan po, magpakatotoo po tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay totoong nagmamahal sa Diyos. John 14:15, if you love me, keep my commandments. And this is God's sinabi po sa inyo at sa akin na sundin lang po natin ang Panginoon. Huwag na po tayo sumunod sa tao. Kasi ang tao po minsan magdadala po sa inyo po sa iyo pong magiging maimperno po tayo. Kasi ang tao po ay marami pong minsan po mga hindi tamang ginagawa. Pero ang Diyos, ito po ang ating sundin sa mga oras na ito. I knew the right words to say. Kaibigan at kapatid, kung si Dr. Marlem gusto kong maliligtas po, gusto kong makarating sa langit, iniimbita ko rin kayo. Punta tayo sa langit. At sa pagbalik ng Panginoon, mga kabayan at kapatid, ikaw ay makasigaw at ako. Narito na ang aming Diyos na matagal naming hinihintay. Magmasunurin lang po tayo. Una po, kung naghihirap ka ngayon, try mo po. Bigay kang offering at tithe para masubukan mo ang sinabi ng Panginoon. Kabayan na po itong oras. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod si Dr. Marlem. Pakinggan po ang aking programa po, Pamilya at Kalusugan. May problema, may solusyon. Bukas po, makinig din kayo ulit. At salamat sa lahat po nagpinig sa ating message sa gabing ito po. Sa lahat mga anak ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos sa Apokalipsis 3:20, makinig ka. Ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong puso, kumakatok ako at bubuksan mo, ako ay papasok. Bubuksan mo ba ang iyong pinto sa oras na ito? Parang pumasok ang Diyos. Tayo pa ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong pagsama sa amin sa mga oras na ito. Nawa o Diyos ay samahan mo po ang iyong mga anak kung saan man sila naparoon ngayon. Tulungan mo din o Diyos ang mga may sakit, pagalingin mo. Ikaw lang po kami kinikilalang dakilang manggagamot na pag wala ikaw, wala kami ang gawa. Salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kabayan na lang na po tayong oras. Hanggang dito na lang po si Dr. Aim at magsasabi po sa inyo, kayong lahat po nagkinig sa programang ito at makapakinig pa po sa aking channel YouTube po, subscribe po kayo, share po nyo. Ang lahat na ating problema, God is the answer. Thank you very much. Kita-kita po tayo mga kabayan at kapatid, hindi man dito sa lupa, sa bagong langit at lupa. Ito po aking samot dalangin sa lahat po ng ating tagapakinig po. Amen. Bye-bye. And happy midweek sa lahat ng ating mga listeners. Pagpalain po kayo ng Diyos. Thank you very much. God bless to all listeners.